Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Saka umugot ng kapal na pagmumukha mo para pumunta dito at sabihin yan sa akin! Sinabi ko na sa'yo noon, dati pa, hindi na kita mahal! Siniraan mo ang buhay ko noon. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang buhay ko ngayon. Ako pumunta rito para agawin ka sa kanya. Gusto ko lang makita ka ulit sa huling pagkakataon. At iabilin na rin yung mga anak natin sa kanya. Ikaw na sanang bahala sa pamilya ko muna. Sana ipakita mo sa kanila yung pagmamahal na hindi ko na ipakita sa kanila. Hindi naman ako umaasang papatawarin mo ako. Gusto ko na lang. Gusto ko lang maging masaya ka. Alis ka na. Pagkatapos ng 4 na taon, nakalaya ka na. 1980 ako lumabas. Okay. Ano naman ang nabalitaan mo tungkol dun sa una mong asawa? Eh, buhay pa noon, nagkaasawa pa rin ng iba. Nagkaanak nag-asawa? pa ng siyam. Nagkaanak pa na siyam. Kamusta ang lagay mo ngayon? Okay lang naman din. Ay, Kahit Ninita. papaano, yung panganay ko, Iba talaga. binibigyan naman akong sustento ng panganay ko. Anong gusto mo ipaalala sa mga misis na nagtitiis sa pambababae ng kanilang mga mister? Ay, talagang kailangan magtiis ka pa rin. Kasi una, asawa mo naman yun, mabait naman. Oo. Kaya lang, kung makagawa ng kasalanan, huwag patulan. Kasi baka makulong ka, yung hirap ngayon ng makulong ang babae. Lalo, wala silang kaano sa kulungan. Oo. Saka sa Muntinlupa na ngayon ang kulungan ng babae. So, palagay mo ba tama yung ginawa mo? Hindi naman tama. Hindi? Ang kasalanan ko rin Nakonsensya ka rin ba? Opo, ang tagal ko rin na Siya nga ba? talagang lahat na, laging merong pupuntang pari doon sa amin, sa kulungan. Oo. Sige, ang panalangin ko. Diyos ko. Nangungumpisal ka, Opo. tumingi ka ng tawad sa Panginoon. Oo. Nakonsensya ka Nakonsensya rin ako. Siyempre, nakapantay ka eh. Kasalanan yan eh. Mortal na kasalanan. Sabi mo gano'n. Ay, Diyos ko. Hindi ko Ano naman ang natutunan mo sa loob ng kulungan? 4 na taong ka doon. Oo. Marami po. Kasi may mga gagandang mga pumapasok, mga estapa, mga sinasabihan ko sila na huwag kayong gagawa ng ganyan. Kasi, kita mo, hirap kayo sa kulungan. Huwag niyo akong gayahin kasi ako, iba ang naging kuwan ko kako. Kaya yung iba, natutuwa sa akin. Thank you very much. God bless you. Thank you, Mel. Kung hindi lamang binahira ng dugo ni Nenita ang kanyang mga kamay para lang makaganti, hindi sana humantong sa ganoon ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Sa ganang akin, hindi dapat na mauwi sa ganito kung hindi niya inilagay ang batas sa kanyang kamay. Hindi ko hahayaang mabilanggo at magulo ang buhay ko at ng sa aking mga anak dahil sa isang krimen. Sa batas lumabag, sa batas din mananagot. Kaya mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, ang pangakong pagmamahalang sinumpaan sa harap ng Diyos at ng tao ay hindi dapat sirain. Kaya nga may sinumpaang, till death do you part. Ngayon, bukas at magpakailanman.